Habang tumatagal ay unti-unti na tayong napupunta sa pinakamoderno at advanced na pamumuhay na kung saan karamihan sa mga makabagong teknolohiya ay inilalabas na, katulad na lamang ng mga transportasyon na nauuso ngayon. Bukod sa maraming idinadagdag sa mga features nito, ay ginagawa na ring mas kakaiba at unti-unting binabago ang mga itsura nito. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin ngayon na sobrang upgraded talaga. Lahat ng makalumang bagay ay hindi mo na makikita sa modelong ito. At lahat ng mga makabagong features ay siguradong magugustuhan mo. Ang isa sa pinakakilalang brand dito sa bansa ay naglabas na naman ng pinakabagong modelo na mas affordable na 7-seater. Yan ang iisa-isahin natin kasama ng presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas na kamakailan lang ang pinakabagong modelo ng Hyundai Motors sa merkado ang magiging pambato mula sa MPV car category. Isang sasakyan na kaya magsakay ng 7 tao, may 5 pintuan at mas maraming pakinabang. Ang makabagong facelift design ng modelong ito at kakaibang disenyo ay pinagsama para sa bold, smarter at powerful presence na talaga namang mas magugustuhan ngayon ng maraming pamilya na naghanap ng ligtas, convenient, malakas, komportable at makabago at mas affordable na 7-seater. Dati ang Stargazer ay medyo mabait tingnan, ngayon ay naging masungit ito dahil mas naging rugged ang modelo sa pagkakaroon ng crossover inspired design na may pagka-SUV ang datingan. Mas pinataas ang hood at pinalaki ang grille, kaya mas kitang-kita rin ang pagiging brusko ng modelong ito na sinamahan pa rin ng full LED lighting system na headlamp, daytime running lights, fog lamp at mas makantong hugis na front end na kung saan sinamahan na rin ng mga wheel arch garnish, side seal, roof rails na kayang kargahan ng hanggang sa 100 kg. May bagong alloy wheel mags at mas malaking gulong na 17-inch na nagpataas din ng ground clearance size nito na umabot ngayon sa 195mm. Na kung saan ibinibida rin ng brand ang makabagong disenyo at modernong interior features nitong 7-seater MPV car na mas advanced pa raw sa ilang mga brand competitor nito. Gaya ng pagkakaroon nito ng mas maluwag na interior cabin na may pagpipilian na infotainment screen size mula sa 8-inch hanggang 10.25 inches na sinamahan na rin ng mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto na may kasamang mas malaki ring digital instrument cluster para sa driver na may sukat na 10.25 inches. Ang mas modern at makabagong modelong ito, bagamat napakamura, ay nilagyan na rin ng wireless charging pad para mas convenient. Kasama ng iba pang mga features gaya ng Bose sound system, push start button, electric parking brake at mas malaking extra rear storage space para sa mga gamit. Itong bagong Stargazer ay may makabago ring connectivity features na tinatawag na Blue Link na nagbibigay pa ng ilang access ay ng maintenance recommendation, last parking position at mga navigation. Ay 6 na speaker na rin itong modelo at may kasama pang mga charging ports para sa mga passenger. At bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng driving modes features, pagpapalakas palalo ng performance level nito. Ayon ang Eco, Normal, Sport at Smart na magagamit rin sa iba't ibang road condition na sinamahan rin ng mga bagong safety at driver aids gaya ng pagkakaroon nito ng parking sensor sa front and rear. Nilagyan na rin ito ng bagong Hyundai Smart Sense na isang makabagong suit na magagamit sa pang-araw-araw na kaligtasan, lalo na kung mga biglaan, di inaasahan at hindi maiiwasang panganib sa loob ng kalsada. Ang mga safety features na ito ang tutulong kahit papano na magligtas sa mga pasahero, gaya ng pagkakaroon na nito ngayon ng adaptive cruise control na isang advanced na bersyon ng cruise control system na automatikong nag-a-adjust ng bilis nitong sasakyan upang mapanatili ang ligtas na distansya sa mga kasabayan sa harap at likod, na kahit hindi mo kaagad matapakan ng preno o mag-acceleration ay kusa pa rin itong gagaya sa galaw ng mga sasakyan na nasa unahan nito. Nilagyan na rin itong bagong Stargazer ng blind spot warning at lane keeping assist na sinamahan pa ngayon ng steering wheel control. Isang maaasahang features lalo na kung bigla kang mapapakurbada o bigla kang mapapaliko o kaya naman bigla mo itong maidadaan sa mga off-road na kondisyon, ay mapapanatili pa rin ang stability, magandang handling at maneuverability. May parking distance warning na rin ito at meron na ring rear camera na para sa ligtas at maayos na pagpapark. Pagdating naman sa makina, itong bagong Stargazer 2025 model ay pinapagana ng
ang Smart Stream G1.5 liter natural aspirated gasoline engine na kayang gumawa ng hanggang sa 113 na horsepower at 6,300 RPM, habang ang maximum torque nito ay umaabot naman ng 144 Nm sa kada 4,500 RPM. Available rin sa bagong Stargazer ang makabagong transmission type at tinatawag na IVT o Intelligent Variable Transmission. Ang bagong IVT transmission ay para ring CVT transmission, pero mas smart o mas advanced ito sa CVT type na ginagamit sa ilang mga modernong sasakyan gaya nitong bagong Stargazer 2025 model, na ang resulta ay nagbibigay naman sa bagong modelong ito ng mas mabilis at mas malakas na acceleration na kung saan hindi ka rin bibitinin kahit sa matatarik na kondisyon. Isa ba sa mga benefits nitong IVT transmission ng Hyundai Stargazer ay ang pagiging mas responsive din ito. Mas komportable at mas tahimik din ang andar ng makina kapag naka-IVT transmission. At ang pinakamahalaga ay ang matatag na maintenance at low cost. Sa madaling salita, ang bagong IVT transmission na ginamit dito sa bagong Hyundai Stargazer 2025 model ay magbibigay sa driver, car owner at mga passenger ng magaang, matipid at tuloy-tuloy na takbo sa napakagandang performance na nagagawa nito. Kaya naman ayon na rin sa ilang mga nakatalang ulat mula sa mga nakagamit nito, itong bagong Stargazer ay kayang umabot ngayon sa mabilis na 190 to 195 km per hour at kaya rin itong kumonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 16 to 20 km per liter na average fuel consumption, na mayroong 45 liters na fuel tank, kaya malayo-layo na rin ang mararating gamit itong bagong Stargazer 2025 model. Well, magkano naman ang kabuuang presyo nito? Sa kasalukuyan, ito ay umaabot ngayon mula 1 million pesos hanggang 1.3 million pesos sa bansa. Kaya naman upang mas malaman at maunawaan nyo pa ay ilalagay na rin natin ang previous model nitong bagong Hyundai Stargazer 2026 model. Inilabas na kamakailan lang ang pinakabagong modelo ng Hyundai Motors sa merkado, ang magiging pambato mula sa MPV car category. Isang sasakyan na kayang magsakay ng 7 tao at may 5 pintuan. Ang kakaibang itsura ng makabagong modelong ito na napaka-futuristic na katangian ng tiyak na magugustuhan ng marami dito. Naglalaman ng mas advanced at modern technology para sa safety and security features at sa iba pang detalyeng magpapakomportable sa bawat pasaherong sasakay dito. Kagaya na lamang ng naka-LED type na headlamp na kakaiba ang datingan. Ibang-ibang itsura nito sa mga nakasanayan na natin. Sabi nga ng maraming mga nag-feature sa modelong ito ay mala out of this world ang buong disenyo nito. Kung papansinin pa lang natin sa front face nitong MPV car ay masasabi mo talagang napaka-moderno ng LED type na headlamp. Pati na rin ang mga DRL, turn signal lamps at maging ang fog lamp nito ay pinagsama-sama naman sa isang housing lens. May LED type na ilaw din ito na parang guhit sa itaas. Pangkaragdagang visibility at disenyo na rin sa modelong ito. Kakaiba rin ang mags design na aangkop naman sa futuristic na katangian at buong external design parts body nito. Karamihan din sa panggilid na bahagi nitong sasakyan ay napapalibutan ng mga glass window. Mas lumawak ang surface at mas kitang-kita mo na ang buong kapaligiran sa loob ng sasakyan. Ang Hyundai Stargazer ay pinapagana rin ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft engine at may bagong sistema rin sa makina nito na tinatawag naman na Smart Stream. Ang sistemang ito, para sa kaalaman lang po ng marami, ay nakatutulong na ma-compress ang fuel direkta sa cylinder na nagko-contribute ng malakas na power output at matipid na konsumo ng gasolina. Kaya naman pagdating sa kanyang performance, ito ay nakagagawa ng maximum output na 113 horsepower sa kada 6,300 RPM at maximum Newton meter of torque naman na 144 at 4,500 RPM. Sa bilis at lakas ng arangkada nito, lalo na kapag naka-sport mode, ay siguradong hindi ka bibitinin. May ilang test drive na rin na naganap mula sa owner at iba pang nakagamit na nito. Iisa lang ang sinasabi nila, mas malakas ito para sa MPV car category. Ibig sabihin, maaaring maging kasing lakas ito ng mga SUV car na may 2,000 plus na displacement. Ganyan ka high-tech ang bagong modelong ito
na may displacement naman din na 1,497 cubic centimeter lamang. At pagdating naman sa fuel tank capacity, ito ay may 40 liters ang full tank at kayang kumonsumo kapag sa city ride sa bilis na 23 km per hour ay umuubos ng 1 litro sa 13.51 km na layo. Mas titipid pa ito kung mas mabilis ang takbo. Siguro kung hindi bababa sa bilis na 60 km per hour ay kakayanin sigurong kumonsumo ng 1 litro sa kada 25 km na layo. Kaya mukhang makakatipid ka talaga, lalo na kung malayuan ang gamitan at hindi sa syudad. Napaka-komportable na rin ng riding position mo sa pagmamaneho nito dahil sa di-adjustable ang steering column na ginamitan ng power steering na napakagandang dalhin at steering column na tilt and telescopic. Ang mga suspensions din ito ay napaka-reliable. Hindi daw ganun katagtag at maliban kasi sa napaka-komportabling seats nito ay maaasahan mo rin talaga ang bawat laro ng suspension. Sa front ay naka MacPherson strut at rear suspension naman na torsion beam ang ginamit. Pagdating sa safety measure, ang buong braking system sa front ay naka-ventilated disc naman with drum brake type naman sa rear brakes nito. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ay nasa 215 by 40 R16. Naka-tubeless tires at alloy wheel na rin ang mags nito. At pagdating naman sa iba pang bagay mga kaibigan, maraming inilagay na safety and security features para sa mas ligtas at convenient na pagsakay. Number 1, meron na itong ABS o anti-lock braking system. Isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong ginamit. Dahil dito ay maiiwasan ang pagkadulas at mabibigyan ka ng pagkakataong nitong makaiwas sa kung anuman ang mapabangga mo. Pangalawa ay meron na rin itong EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Medyo same lang naman din sila ng purpose ng ABS sensor. At syempre, hindi rin nawala ang Vehicle Stability Control System. Isang sistema na nagpapanatili ng magandang pagmamaneho kung sakaling maidadaan mo man sa mga biglang pakurbada, madudulas na kalsada at malulubak na lugar o kaya naman ay may malakas na ulan. Itong Vehicle Stability Control System ang tutulong sa iyo para hindi ka mawala sa pagmamaniobra, magpapanatili ng kaligtasan at maayos na pagmamaneho sa kalsada. Pangapat naman ay ang crash sensor, isang sistema na nagpapagana sa mga alarm o horn na nagbibigay ng malakas na tunog na parang pagkabigla sa maaring kahihinatnan kung ito ay mababangga o nabangga na. Kumbaga sa tao ay napapahiyaw ka kapag nagugulat ka sa biglaang pangyayari. Ganon din ang sistemang ito, kaya mas magiging alarma ka sa lahat ng senaryong magaganap. May mga airbags na rin itong pangkaragdagang safety sa driver's side, passenger at may curtains airbags na rin ito na nakalocate naman sa mga gilid ng sasakyan. May mga seat belts na rin ito sa front and rear. Sa lahat ng seats merong seat belt yan, kaya medyo safe din ang mga pasahero natin. Meron ng kasamang child safety locks at day and night rear view mirror naman para sa pangkaragdagang safety features pa nito. At ang pang-siyam naman ay may kasama na rin itong side impact beams. May tire pressure monitor kasi madalas hindi natin napapansin na flat na pala ang gulong ay napapaandar pa natin ng mabilis. Ang tire pressure sensor ang magpapaalala sa inyo niyan. At bukod pa dyan mga kaibigan, meron na rin itong hill start assist control system. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa mga Baguio at Tagaytay, lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito kahit hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. At isa pa, para sa bagong pangkaligtasan na rin itong bagong modelo ay nilagyan din ng tinatawag na rear cross traffic alert. Isang driving assist system naman na kung sakaling umatras ka sa parking at biglang may paparating na sasakyan sa likuran na hindi mo nakikita sa side mirror, ang sensor na ito ang magpapaalala sa iyo niyan. Meaning to say, iwawarning ka ng system na ito
ito kapag may mga sasakyan na biglaang dumating sa likuran mo habang ikaw ay nagpapaatras ng sasakyan. At isa pang bagong safety features para dito, ang idinagdag pa na advanced safety features na ito ay para naman sa mga taong madalas na nagmamadali, yung tipong parang may hinahabol sa kalsada. Ang sistemang ito ay tinatawag na lane keeping assist o pwede ring tawaging safe exit warning at forward collision avoidance assist. Napakahaba ng mga term pero ang ibig sabihin lang nito mga kaibigan, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiiwasan ang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-o-overtake na kasabay mo sa kalsada. Lalo na mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror na bigla na lang nag-o-overtake kaya madalas ay nasasagi. Dahil sa sistemang ito ay maiiwasan ang anumang banggaan na magaganap. Number 14, meron na rin itong parking sensor at rear parking sensor para hindi ka na rin mahirapan mag-park lalo na pag maraming mga sasakyan. Number 15, may impact beams na rin ito nakasama. At ang panghuli ay engine check warning para naman mas mapaalalahanan din tayo kung mayroon mang malfunction sa buong engine nito. Para nang sa ganun ay may pa-check kagad natin sa pinakamalapit na service center at hindi na lumala pa. At isang paalala lang mga kaibigan, ang mga sistemang ito ay pangkaragdagan lamang sa kaligtasan ng mga sasakyan. Dito mas maigi pa ring maging alerto at maingat tayo sa pagmamaneho. Yun ang pinaka the best safety features ng sasakyan at sa mga sasakay dito. Alright. At para naman sa mga security features nito, mga bagay na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong sariling parkingan sa labas ng bahay. Unang-una ay mayroon itong central locking. Ang central locking ay pangkaragdagang security nitong sasakyan na kung minsan ay nakakalimutan nating i-check kung nakasarado na ba ng maigi ang lahat ng mga pintuan nito. Sa central locking ay makikita sa sistema na magwa-warning sa panel gauge kung may isang pintuan na hindi pa masyadong naisara. Dahil dito kahit isang pintuan lang ng driver's side ang i-lock o i-unlock mo ay automatikong lahat na rin ng pintuan nitong sasakyan ay maglalak. May kasama na rin itong power door locks, anti-theft alarm system, engine immobilizer at anti-theft device. At pagdating naman sa entertainment and communication, sobrang update na rin talaga ng modelong ito sa pagkakaroon ng monitor screen na may size na 8 inches with Apple CarPlay and Android Auto at the touchscreen pa. Meron na rin itong USB and auxiliary input with FM and AM radio. May mga speaker din sa front at rear nito para mas maganda at buo ang sound sa loob ng sasakyan. At hindi rin dito nawawala ang Bluetooth connectivity para kahit ikaw ay nagdadrive, kung nakakonek ang cellphone mo sa sistema nito ay maaari ka pa rin sumagot ng tawag na hindi nakakailanganin pang hawakan ng cellphone at automatically may voice control na rin ito. At syempre ang maganda pa rito, naka-multifunctional steering wheel na rin ang sasakyang ito. At isa pa, meron din itong wireless na charging system para mas kulang pagcha-charge na hindi na kinakailangan pa ng cable para dito. At marami din itong mga console pocket sa harap at likod na portion na maaaring paglagyan ng iba't ibang bagay. Ang instrument panel din nga pala nito ay naka-fully digital na at napaka-responsive, very user-friendly, napaka-informative na rin. Kaya madali mo lamang din maiintindihan ang mga notification o sign na lumalabas dito. At sa iba pang mga components nito sa interior, may mga upuan na sobrang comfortable at di-adjustable pa. May armrest para hindi naman mangalay ang balikat mo at naka-leather type na rin ang cover ng seats nito. At para sa mas komportableng biyahe, sinamahan na rin ito ng cruise control. May mga power door locks, keyless entry na rin ito with vanity mirror at marami pang iba. Maganda at malakas din ang aircon nito kahit sa likuran ka pa nakapwesto dahil sa mga AC ventilator sa front and rear. At marami na rin itong mga cup holder, I think mga 16 pieces na cup holder ang meron ito. Mukhang magiging inuman ang labas niyan, alright. At mula naman sa external features, makikita natin ang power adjustable na exterior rear view mirror nito. Ang tail lamp na napakaangas at kakaibang disenyo
napaka-visible naman sa madidilim. Ang buong actual size naman nitong Hyundai Stargazer para sa kabuang lapad, ito ay may sukat na 1,780mm. Ang kabuang haba naman nito ay nasa 4,460mm. Ang kabuang taas ay sumusukat na 1,695mm at may ground clearance naman ito na 185mm. May wheelbase size din ito na 2,780mm at itong Hyundai Stargazer nga pala mga kaibigan ay may tatlong klaseng variants na pwedeng pagpilian. Ang unang variant nito ay 1.5 GL IVT CVT, ang pinaka low end variant. Ang sumunod naman dito ay ang 1.5 GLS IVT CVT at ang pinaka top end variant natin ay ang 1.5 GLS Premium CVT. Kung ang top end variant ang pipiliin mo, ay otomatikong lahat ng mga specs and features na ating nabanggit ay meron talaga ito. At sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 1,068,000 sa pinakamababang variant hanggang sa pinakamataas na nagkakahalaga ng 1,288,000 pesos na narito na sa bansa. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-abang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. At kung nagustuhan mo ang video na ito ngayon na topic natin, baka naman kaibigan pwede mong i-click ang like button sa ibaba or pa-comment na rin ng iyong opinion sa mga gusto mong ipa-review. Pwede mong i-comment din yan sa ibaba ng video nito para malaman natin at magkaroon din tayo ng topic sa mga susunod pa nating gagawin. At para naman sa mga bago pa lamang din dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganoon ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!